Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan pa ng gobyerno kung dapat nang ibalik sa dating schedule ang kalendaryo ng pasukan sa eskwela. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng Department of Education. Aniya, sa pagbabalik ng dating schedule ng paaralan ay dapat na ring isaalang-alang ang epekto ng climate change sa bansa bilang bahagi ng pagdedesisyon kung kailan bubuksan ang mga klase. Maliban sa pag-aaral na ginagawa ng DepEd, sinabi ni Marcos na nagtanong din sila sa ilang guro kung ano ang opinyon nila sa pagbabalik sa dating schedule. Nag-inspeksyon kanina sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa Victorino Mapa High School sa Maynila para sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw. Simula ngayong Lunes hanggang sa darating na Biyernes ay isasagawa ang Brigada Eskwela bilang paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 29. Malaking tanong yan eh. Hindi ganun kasimple yan. Kasi nung pinalitan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Inalis na ng Department of Education ang taunan nitong contest ng Brigada Eskwela na bahagi ng kampanya sa pag-aayos at paglilinis ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, ito ay upang maiwasan na ang panghihingi ng kontribusyon na gagamitin para sa paglilinis sa mga paaralan. Sa kabila nito, patuloy pa rin umanong kikilalanin ng DepEd ang mga tumutulong sa proyekto pero wala nang ibibigay na awards para sa mga paaralan at sa mga teachers. Anya, wala na ring Hall of Fame Award o Best Implementer Award dahil nakita umano ng DepEd na ito ang nagtutulak para mag-solicit ang mga guro. Pagdidiin pa ni Poa, bawal na ang solicitation at purely voluntary na lamang ang Brigada Eskwela. Nauna nang sinabi ng DepEd na nakakuha sila ng aabot sa 44 na milyong pisong donasyon para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa at 1.6 na milyong pisong donasyon para naman sa Tarlac National High School kung saan ginanap ang kick-off noong isang linggo. Tatakbo ang Brigada Eskwela para sa taong ito mula Agosto 14 hanggang 19 para maihanda ang nasa mahigit 47,000 paaralan sa buong bansa na magbubukas sa Agosto 29. Binuksan ngayong araw ang kauna-unahang bilateral amphibious exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Isinagawa ang exercise na tinaguriang Exercise Alon 2023 sa flight deck ng barkong HMAS Canberra L02 na sinaksihan ni Indo-Pacific Endeavour 2023 Commander Air Commodore Tony McCormack. Kabilang sa mga dumalo ang mahigit 100 tauhan ng Armed Forces of the Philippines, mga commander ng Royal Australian Navy at Australian Defence Force at mga kinatawan ng United States Marine Corps. Isasagawa naman ang mga pagsasanay sa Exercise Alon 2023 sa mga training ground ng Northern Luzon Command at Western Command. Ang Indo-Pacific Endeavour 2023 ay aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng Australia sa mga rehiyon ng Southeast Asia at Indian Ocean. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto, layunin ng exercise na magkaroon ng palitan ng kakayahan at kaalaman at palakasin ang interoperability at pagtutulungan sa pagitan ng dalawang sandatahan. Ito rin ang magbibigay daan sa pagkakaroon ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Nakaamba na naman ang panibagong taas-singil ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng produktong petrolyo bukas, Agosto 15. Sa magkakahiwalay na abiso, tataas ang presyo ng gasolina ng piso at 90 sentimos kada litro. 2 piso at 50 sentimos naman ang dagdag singil sa kerosene, habang ang diesel tataas ng piso at 50 sentimos kada litro ang presyo. Ito na ang ika-6 na linggo kung saan tumaas ang presyo ng langis, kasunod ng pagbabawas ng produksyon ng krudo sa ilang malalaking bansa. Naghanda naman ang gobyerno ng ayuda para sa mahigit 1 milyong public utility vehicle driver at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.